Muli po akong bumabati ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Siyempre po, bago tayo magsimula, shoutout po muna. Sige na, wag na kayong mainis. Sa ganitong paraan ko lang po sila mapapasalamatan, kaya pagbigyan nyo na po ako. Umaapaw na pasasalamat po para sa ating mga naging super chatters na paulit-ulit pong nagbibigay kulay sa ating mga gabi. Ito po ay ang mga sumusunod. Ang multi-talented vlogger, Direct Bon James T. Ang may gandang hindi nakakasawa, Tomodachi Ko Vlog. Ang pretty host, Inside and Out, Pasyalan Japan Vlog. Ang liwanag sa dilim, Ophel Vlog. Ang aking mayuming dalaga, Miss Leslie. Ang opa ng live streaming, Opas Kiros Vlog. Ang kuwela at super kinis, Merly Manzano. Ang Ilocanos pride at blessing sa nakararami, the one and only, Popsi TV. At ang misteryosang binibining super sumuporta pero mas pinipiling hindi magpakilala, Miss Lalak TV. Inaanyayahan ko po kayong bisitahin ang kanilang mga channel. Matatawa, matututo, at malilibang kayo sa panonood sa kanila. Thank you rin sa dalawa kong anakis na sina Amazona Dreamrose 31SG at ang Diyosang si Digifam. Mega love shoutout din po sa Team Love, Team Vibes, Team Premier, at sa mga Kois at Sisi Love, at sa mga kapatid, kapuso at kapamilya. At syempre po, sa inyong lahat na muling nakikinig at nakasubaybay. Ito po ang unang bahagi ng dalawang pamosong alamat na medyo iniba ko po ang timpla. Sandali po nating balikan ang ating kabataan. Sana po ay maibigan nyo ang kasimplehan ng kwentong gagamitan natin ng mga salitang nakaimbak sa baul ng ating mga lelang. Sana po ay magustuhan nyo. Maraming salamat po. Hinagpis ni Aging. Hating gabi, dalawang nilalang nagsasalo sa tamis ng pag-ibig. Miranda, Aging. Umiindayog ang kanilang katawan sa saliw ng musikang sila lamang ang nakaririnig. Ang mahinay at marahang paggalaw ay naging mabilis. Ang nakakikiliting tunog ng nag-uumpugang katawan ay nakikipagsabayan sa ingay ng mga panggabing ibon at palakang bukid. Ilang sandali pa'y narating nila ang kaganapan. Nakarating kay Aling Belen ang usap-usapan hinggil sa patagong pakikipagkita ng anak na si Aging sa anak ng may-ari ng malawak na lupaing katabi ng maliit nilang lupang sakahan. Kaya naman, kinausap niya ito ng masinsinan. Aging anak, huwag mo sanang kalilimutang si Miranda ay anak ni na Senyor Elarde at Senyora Marta. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng malawak na lupain at mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Ang isang kahig, isang tukang gaya natin ay walang karapatan ni ang tumapak man lamang sa makintab nilang sahig. Ang katulad nila ay mga tala sa langit na tinitingala lamang at hindi maaaring angkinin. Mabibigo ka lamang, anak. Hindi bumababa ang langit upang hagkan ang lupa. Si Miranda ay isang panaginip lamang. Kailangang gumising ka at tanggapin ang katotohanan
kailanman ay hindi maaaring pagsamahin ng tubig at ang langis. Masasaktan ka lang, anak, at iyan ang labis kong ikinababahala. Nginitian siya ng anak at saka sinabing nagmamahalan sila ng dalaga at nakahanda itong ipaglaban ang kanilang pag-iibigan. Ipinakita nito ang palasinsingang namamagapa dahil sa paikot na sugat na animo isang singsing. Si Miranda raw ay ganoon din. Iyon raw ang patunay ng sumpaan nila. Napabuntong hininga si Aling Belen. Hindi alam kung paano ipatatanggap sa anak ang suntok sa buwan nitong pangarap. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan mo, anak. Ngunit kinakabahan ako para sa iyo. Natatakot akong matikman mo ang walang kasing pait na kabiguan. Higit ang pagdurusang mararamdaman ko kung makikita kitang lumuluha at nasasaktan. Hindi si Miranda ang dapat mong minahal, anak. Hindi siya. Ang pakikipagrelasyon ni Miranda ay natuklasan na rin ng kanyang mga magulang. Gaya ng inaasahan, galit na galit siyang hinarap ng mga ito. Isang ubod lakas na sampal ang pinadapo ni Senyora Martina sa kanyang mukha. Nasaan ang utak mo? Punyeta ka! Nag-aral ka pa naman sa mamahaling universidad. Binihisan ng ginto at pinaliguan ng maraming salapi. Pagkatapos ay papatol ka lamang sa isang hampas lupa. Papatayin mo na kita bago mo maipagpatuloy ang iyong kahangalan. Mahal ko si Aging, Mama. Masaya ako kapag... Hindi na niya nagawang tapusin pa ang sinasabi. Hinamingi ang kaliwa niyang tenga nang dumapo sa kanyang mukha ang palad ng ama. Mahal? At ano ang nalalaman mo sa salitang iyan? Halos sumususo ka pa sa dibdib ng iyong mama. Dumadagundong ang galit na galit nitong tinig sa loob ng marangyaniang silid. Sino ang Aging na yon? Ang mestisong hilaw na anak ng mangkukulam? Hinding-hindi ako makakapayag! Simula sa araw na to, hindi ka na makalalabas pa sa loob ng iyong silid. Dahil hindi nakararating sa tipanan si Miranda, nagdesisyon si Aging na ito ay puntahan. Ako na lamang ang pupunta sa kanila upang makibalita sa mga naroroon. Winika ni Aling Belen. Nag-aalalang mawala ng malay ang anak dahil sa gabi-gabing pagpupuyat at kawalan ng gana sa pagkain. Magpahinga ka na lamang dito upang kung magkita kayo ay magandang lalaki ka na uli. Masigla niyang sabi. Lumapad ang pagkakangiti ni Aging at pumayag ng kumain at matulog. Iginuhit ng ginang ang ngiti sa labi at ang matinding pag-aalala ay sinikap ikubli. Na baka dumating na ang araw na kinatatakutan niya. Siya na nga ang pumunta sa palasyo ng itinuturing na hari at reyna sa kanilang lugar. Hindi pa man tuluyang nakakalapit sa magara at malaking bahay, ay natanaw na siya ng senyorang nagpapahangin sa terasa. Huwag mong hayaang makalapit dito ang babaeng yan. Ano pa ang hinihintay mo? Palayasin ang mangkukulam na yan! Pinagtabuyan si Aling Belen ng tauhang inutusan. Sinubukan pang magpaliwanag ng ginang, subalit pinagtulakan na siya dahilan upang mapaluhod sa magaspang na lupa.
Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Ang malungkot na mukha ng anak ang lumarawan sa isip. Anak, naganap na ang kinatatakutan ko. Nalalapit na ang hangganan ng iyong pangarap. Bulong niya habang tumutulo ang luha. Nanghahapdi man ang mga tuhod na nabakbakan ng laman ay baliwala sa kanya. Higit niyang inaalala ang hapding idudulot ng kabiguan sa damdamin ng anak. Malayo-layo na ang nalalakad niya nang may marinig na sumutsot. Mabilis niyang iginala ang paningin. Aling Belen! Aling Belen! Dito po! Pagtawag ng tinig mula sa likod ng isang puno. May pinasasabi po si Senyorita Miranda. Pagkarinig sa pangalang iyon ay mabilis niya itong nilapitan. Pinasasabi po ni Senyorita na mamayang gabi na lamang po sila magkita ni Aging. Doon na lang daw po sa kanyang silid. Aalis po sina Senyor at Senyora kaya malaya silang makapag-uusap. May sakit po kasi si Senyorita kaya hindi makalabas. Sige po, aalis na ako. Baka hanapin ako ni Senyora tsak na malilintikan po ako. Sabi nito at saka nagmamadaling naglakad palayo. Maluha-luha siyang napangiti. Ang pangahapdi ng kanyang tuhod ay dagling na pawi. Halos liparin niya ang daan pauwi. Napakaganda ng balitang ihahatid niya sa kanyang anak. Wala siyang kamalay-malay sa tunay na pakay ng babaeng nakausap. Ang alilang kaharap na ng senyora at kinakausap. Nagawa mo ba ng tama ang ipinag-uutos ko sa'yo? Opo, senyora. Habol din ni Aling Belen ang hininga ng makauwi. Talaga po, inang? Nagkakandautal na tanong ni Aging. Oo, sabi 3 beses mo lang akong tinanong at 3 beses na rin kitang sinagot. Ay, sige na. Kumain ka na at pagkatapos matulog ka uli. Nakangiti niyang sabi. Masaya siya sa masiglang tinig ng anak. Hindi nabubura ang matamis ng ngiti sa labi nito. Nakatulog ito ng mahimbing, payapa at maaliwalas ang mukha. Hanggang sa sumapit ang sandaling pinakihihintay nilang mag-ina. Si Aling Belen, nakangiting inihahatid ng tanaw ang papaalis na anak. Si Aging, palukso-lukso pa. Lilingunin ng ina at saka kakawayan. Kapwa sila walang kamalay-malay sa patibong na naghihintay. Narating ni Aging ang tirahan ng kasintahan. Abala sa pagkukwentuhan ng 2 bantay na dinatnan niya. Nagmamadali niyang inilusot ang sarili sa malagong halamang may siit. Hindi alintana ang idinulot na galos at pagguhit ng dugo sa balat. Maingat siyang pumasok sa pintong bahagyang nakaawang. Dahil sa pananabik na makita ang dalaga, ay hindi na pinagtakhan kung bakit madaling nakapasok sa loob ng marangyang tahanan. Palinga-linga niyang pinanhik ang mataas na hagdan.
Madali niyang natunton ang silid ng kasintahan sapagkat nakadikit ang pangalan nito sa dahon ng pinto. Mabilis siyang pumasok. Ngunit, iba sa inaasahan ang sumalubong sa kanya. Umikot agad ang paningin niya nang tumama ang matigas na bagay sa batok niya at balikat. Ano? Nasambit niya ng magkamalay. Nilalagyan na ng posas ang isa niyang kamay. Halos kalad ka rin siya ng mga peking otoridad na kakutsaba ng senyor pababa sa bakuran. Isinigaw niya ang pangalan ng kasintahan. Ikulong niyo ang magnanakaw na yan! Sigaw ng senyor. Ang panganib na nangyayari kay Aging ay naramdaman ni Aling Belen. Hindi magkandatuto ang ginang sa pagsusuot ng pranela. Nagmamadali. Mula sa lihim na taguan ay nakita niyang kumukulo ang langis sa loob ng boteng may pinatuyong pusod ng anak. Palatandaang nasa panganib ang buhay nito. Tangan ang gaserang may sindi. Binaybay niya ang madilim na bukid. Samantala, nagpupumiglas na si Aging. Paos na ang tinig. Napangiti siya nang makita ang paparating na kasintahan. Ito ang makapagpapatunay na mali ang paratang ng senyor sa kanya. Nandilat ang mga mata niya nang itanggi nito ang pagpapapunta sa kanya. Nagtagis ang mga panga niya nang itanggi rin nito ang relasyon nilang dalawa. Halos madurog ang puso niya nang sabihin nitong awa lang at hindi pag-ibig ang nadarama para sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Panay na panay ang kanyang pag-iling. Tumutulo ang luhang, isinisigaw ang sumpaan nila ng kasintahan, ang pangakong hawak nila at pakaiingatan ang puso ng isa't isa. Ipinapakita niya pa ang daliri bilang katibayan. Tumigil ka! Wala akong alam sa sinasabi mo! Mariin itong tanggi. Diretsong nakatitig sa kanyang mga mata. Pinipilit ka lang nilang magsinungaling, diba? Nakikiusap ko, Miranda. Sabihin mong mahal mo rin ako. Sabihin mo. Parang awa mo na, Miranda. Ngunit, tumalikod na ito at pumasok sa loob ng malaking bahay. Dahil sa narinig ay nagbalik ang kanyang lakas. Nagpumiglas siya sa mga kamay na nakahawak habang patuloy na isinisigaw ang pangalan ng kasintahan. Nabahala ang senyor. Agad nitong sinenyasan ang tauhang pawala ng malalaking asong alaga. Nagsisugod ang mga ito sa kinaroroonan ng nagwawalang binata. Nahintakutan ang peking pulis, sinikap ilayo ang sarili, kung saan ang isang bahagi ng posas ay nakakabit sa pulsuhan nito. Ang lahat ay natulala nang dumamba ang isang aso at sinunggaban ang braso ni Aging. Lalong nataranta ang impostor na pulis, hinihila ang sarili, palayo sa binatang. Ang braso'y sakmal ng aso at iwinawagwag pa. Lalong bumangis ang aso.
Mistulang inaagawan ng malaking buto, habang ang isa pang aso ay nakasakmal naman sa kanyang leeg. Dahil napuwersa sa paghigpit ng pusas, naputol ang kamay ni Aging at nalaglag sa lupa. Ang nangyayari sa anak ay nasasaksihang lahat ni Aling Belen na nakapasok sa tarangkahan nang walang nakapansin. Tila nasaid ang luha ng ginang. Isang patakman ay hindi tumulo sa nandidilat na mga mata. Kitang-kita niya ang ngising demonyo sa mukha ng senyor at ang siyang-siyang panonood ng senyora sa paghihingalo ng kanyang anak. Mula sa terasa ng bahay ay natatanaw niya rin ang dalagang nagtatwa naman dito. Pumaswit ang senyor. Inihinto ng 2 aso ang ginagawa at 6 maamong tupang nagsipasok sa loob ng malaking kulungan. Alisin sa loob ng bakuran ko ang basurang yan! Utos nito. Nilapitan ni Aling Belen ang anak na nakahandusay sa lupa. Nagtatagis ang mga bagang. Kinandong niya ang duguan nitong katawan. Hinaplos ang nawakwak na leeg, niyakap at saka bumulong ng nakapangingilabot na pangako. Hanggang sa nailibing si Aging ay nanatiling tahimik ang ginang. Hindi pa rin umiiyak. Marami ang humahanga sa kanyang katatagan, ngunit ang ilan naman ay nag-aalala. Nang gabing iyon, abala na ang ginang sa loob ng kubo. Ang kakarampot na liwanag ay mula sa mga itim na kandilang nakatulos paikot sa putol na kamay ng anak. Idinipan niya sa magkabilang gilid ang mga braso. Ipinikit ang mga mata at saka sinimula ng paghuni. At ubod lakas na tinawag ang hari ng kadiliman. Panawagan ko ay pakinggan. Panawagan ko ay pakinggan. Panawagan ko ay pakinggan! Sumilay ang mapaklang ngiti sa kanyang mga labi nang gumuhit sa langit ang matatalim na kidlat. Kasunod nun ang pagbuhos ng malakas na ulan. Anak para sa anak. Ngayong gabi ay magbubuwis ng buhay ang pinakamamahal niyong anak. Ang pangungulila ay hindi niyo kakayanin. Habang buhay kayong mananangis, mabubuhay kayo ng patagal. Matagal na matagal hanggang sa kayo na mismo ang humiling sa inyong kamatayan. Binagtas ng putol na kamay ni Aging ang madilim na bukid patungo sa tahanan ng kasintahan. Sandali lamang ay naroon na ito at madaling napasok ang silid ni Miranda. Matinding sindak ang naramdaman ng dalaga nang matuklasang putol na kamay ang humahaplos sa kanyang mukha patungo sa kanyang leeg. Naigtad siya ng dakmain nito at sinakal ng mahigpit. Tinangka niyang sumigaw ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang lalamunan.
Sa bawat pagkasagay, pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal nito sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng malagot ang kanyang hininga. Lumabas ng silid ang putol na kamay ni Aging at tumuloy sa kusina. Isang matalim na punyal ang dinampot nito. Binalikan si Miranda. Ubod lakas iyong itinarak sa dibdib ng dalaga. Animo retaso, tinastas iyon. Dinukot ang pusong naroon at saka mabilis na tumalilis. Pabalik sa kubong kinaroroonan ni Aling Belen. Humahalakhak ang ginang habang tangan sa dalawang kamay ang putol na kamay ng anak na may hawak sa puso ni Miranda. Tinungo niya ang likod bahay. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan at ang matatalim na kidlat. Lumuhod siya at naghukay gamit ang mga kamay at saka ibinaon ang kamay ng anak. Aging, hindi ka na malulungkot sa kinaroroonan mo, anak. Mananatili mong hawak ang puso ng babaeng iyong pinakamamahal. Napangiti siya kahit pumapatak ang luha. Nararamdaman na niya ang unti-unting paghigpit ng hininga. Sumubsob siya sa kinaluluhuran at saka dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang katawan ni Aling Belen sa tapat ng isang punong may malalapad na dahon. Hugis puso ang bungang nakalawit at tila mga daliri ang nakakapit sa ilalim. Si Aging! Bulalas ng mga kapitbahay na nakababatid sa nangyari. Sa paglipas ng mga panahon, ang Aging ay tinawag ng saging at naging pamatid gutom ng nakararami. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po at mag-ingat po tayong lahat. Paalam!